goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true. Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true.
second floor. So, pwede ka rin mag-stay dito. There. Tignan natin yung view sa taas na. Oh, ang ganda. O, di naman na ang puti ng lupa. Look mo. In fairness mga kalakotseras, ang sleepers hindi pa gamit. At napakita ko sa inyo kasi nakita ko siya, ayan o, nakaano pa siya. Sabi kasi namin, baka naman gamit na yan. Hindi pa, bago siya. And yung partner niya parang black and white. Tama nga doon sa nakita namin sa mga nag-video before dito sa Henry Resort. Actually, ang ganda ng ng water, no? As in white talaga, basta laiya, maputi talaga yung pinaka sand niya, and napaka-clear ng water. As in, nakikita mo yung pinaka ilalim ng tubig, nung pinaka niya, dagat niya, no? Nakikita mo siya. So, ang katabi pala nito is Aqua Verde. Then, next, itong Henry Beach Resort. So, ang pool niya, sakto lang naman, hindi ganun kalakihan at hindi naman ganun kaliitan. So, ang room namin, ito palang second floor. Etong Henry Resort na to, sa baba, yung cousin ko and sister ko sa baba sila. Nagpalipat daw yung cousin ko kanina, kaninang morning. Kasi yung aircon niya is sobrang ingay. So, sa room 102 siya sa baba. Pagdating dito sa second floor, yung tinignan ko yung room nila sa baba, mas maliit yung room sa baba kesa dito sa taas. Sa second floor, medyo maluwag siya na onte yung pinaka-room niya. Kasi kaming side kasi is nasa dulo. Maluwag siya. Ang catch lang dito, diba, hinahanap din namin sa Kalatagan is TV. Walang TV dito. Pero, in-expect na namin yon kasi nakikita naman sa website nilang walang TV and walang ref. So, kung gusto nyo kumain, siguro try natin kung makakahingi tayo ng mga cube ice para sa drinks natin sa baba. Kasi parang meron silang bar notes and restaurant dun sa baba. So, tatry namin kung pwede tayong makahingi doon kasi may dala rin kaming mineral water. And, alam ko, bawal magpasok ng food. So, kung gusto nyo kumain, pwede na lang kayo lumabas kasi malaki naman ang parking sa labas. Actually kami, tumipat na kami ng parking medyo dito na sa loob, malapit sa pool. And then, meron din sa kabilang side, mismo doon malapit sa entrance, may mga parking din. So, malinis naman, kung mapapansin, medyo ang ginawa nga nila sa taas, sa bubong, medyo ginawa nila, tinakpan nila yung ilaw para at least yung mga ayaw ng masyadong maliliwanag, makakatulog ng maayos. So, napansin namin, okay naman. And yung bed is, ano ba to? King or double? Double full bed to. So, kasya lang kami dalawa ni Nanab. Kaya, ang ginawa namin talaga, nagdala kami ng laptop and syempre ng iPad kasi hindi kayo makakasurvive talaga nang hindi nanonood, diba, no? Before matulog, kasi pampatulog namin yung panonood ng movie or ng YouTube. So, yan mga kalakotseras. Later, ibababa ko kayo ulit dun sa beach kasi kanina nag-video and picture na kami dun sa pinaka-beach nila sa baba. Ngayon kasi fully booked daw sila. So, sa baba ngayon. Kanina pagdating namin, wala pa naliligo sa pool. Pero ngayon para may isang family na naliligo kasama yung mga bata. Then sa mga beach, may mga bata and mga family na rin naliligo ngayon sa beach. Dahil ang beach ay hanggang 6 PM lang. And mga kalakotseras, kumuha pala kami ng copy. Teka lang yung camera ko bababa. Taas ng onte. Yan. Mataas pa na, taas ng onte. Yan. Kasi pinahawak ko lang. Kasi yung pinaka-DJI ko napuno na yung SD card. So, magdilipat muna kami para magamit ko ulit yung DJI. And kanina pala, kumuha kami ng copy ng... Teka lang, tumatabi. Kumuha kami ng copy. Meron silang massage. Available sila ng 9 AM to 9 PM. Pero last booking is hanggang 7 PM. Bumababa na 7 PM. So, 1 hour is 900 pesos. Then, kapag 45 minutes, shiatsu? No? Shiatsu, 48 minutes is 1 packs, 900 pesos din. So, kung gusto niyo magpamassage dito rin sa mismong room ninyo, or pwede daw, diba, sa may labas, sa morning, no? Sa harap ng beach, pwede rin daw. Kung hindi pa mainit, kung gusto niyo doon. Kasi diba may parang mga, ano ba tawag sa mga ganang, cabana? Cabana ba? Yun, doon. Pwede daw kayong
parang tabingin ng camera. So pagpasensyahan nyo na rin sa video. Medyo nakaganan ako. So pag pinanood nyo ako, nakaganyan ako. So yan, ito yung mga ano. And then meron din sila mga water activities available daily from 6 a.m. to 6 p.m. Parang meron silang boating. Parang 2 hours, 3 to 5 packs, 2.5. 6 to 10 packs, 4,000. Then 300 pesos per head pa. Kung mag-a-add pa kayo doon, okay na. Then banana boat nila, 15 minutes. 2 to 5 packs, max of 10. Parang 2,000. 300 pesos add per packs. Diba? May jet ski rin. 2-2. Depende. Ano yung UFO? Yung bilog. Yung hinahata kanina nakita namin. May hinahata kasing katulad kanina nakita namin. 15 minutes noon. 2 to 5 packs. Maximum of 7 persons. 2,000. So, since 2 to 5 packs siya, 300 pesos ang additional per packs. Then, flyboard, fly fish, disco boat, bandwagon, speedboat, kayak. Ayun, kayak ko. Meron tayong 30 minutes free. Oo, yung kanina sinasabi kasi ng cousin ko, pwede ka daw magkayak, 30 minutes free yon. Mag-e-exceed ka, exceeding use, 150, 30 minutes. Pag-exceed ka. Diba? Max of 2 persons, 30 minutes. Diba? May free ka 30 minutes. So, yon. Binigay sa amin tong copy kanina. Pwede nyo na lang to. Mamaya picturean ko. Then i-post ko na lang dito para makita nyo maigi yung pinaka-water activities nila. Ito kasing The Henry Resort. Beach resort na to. Nangangaritag ako ng camera ko. Yung ground floor and second floor, yun yung pinapabook nila. Then third floor, yung mismong owner ang nakatira. Actually, ang galing nga ng pagkakagawa niya yun, no? Napakasimple lang, may pool, then beach sa harapan. So talagang ganun, kapag may beach ka, ang ganda na. Lalo na kung yung beach mo is ganun kaganda. Ang linis, no? Pati labas, no? Ang linis, ang pino-pino ng mga sand. So anyway, yun na lang muna. Siguro magpapalit na rin ako kasi kakagaling lang namin sa biyahe. Kumain na kami, nanggaling na kami kay Kuya. And Kuya Oliver Gotohan and sa Ben's Halo-Halo ice cream kanina. So, super init. So, parang feeling ko, kahit hindi pa kami nagsiswimming, para na ako nag-swimming, o, diba, mga kalakwatsera? Sige, hanggang dito na lang. Then, later, pakita ko na lang din. Tomorrow, pakita ko sa inyo yung breakfast. Kasi yung kinuha namin to, na binook namin na room with breakfast. 3 days and 2 nights pala kami dito. Since nauna yung cousin and sister namin dito yesterday, so hanggang lang sila, Friday kami hanggang Saturday pa. Pero same lang din na 3 days and 2 nights ang nakuha namin. So anyway, pahinga na muna mga kalakotseras. And mga kalakotseras, so add ko lang, yung mga fees pala na babayaran, merong ecological fee na tinatawag na 50 pesos per person. So, dito na rin namin mismo binayaran sa mismong lobby nila. And also, kailangan mo na magbayad ng deposit. Refundable naman siya, 2,000 pesos. So, kailangan nyo lang itabi itong mismo acknowledgement receipt for refund nung 2,000 pesos. So, yun lang naman. Kasi, aside doon yung kaninang diniscuss ko kanina, talagang diniscuss! is, ito pa pala yung mga fees na nakalimutan ko na sabihin. Actually, okay naman siya. Yung dito, malamig ang aircon. And then, sana ganun din katahimik. Kasi later, plan namin kasi is maghanap ng pwedeng pagdinneran, pagkainan ng dinner mamayang gabi. So, rest muna kami. Then, kaya lang, no, yun nga, napakatahimik kasi wala talagang TV, mga kalakotsera. So, binaba na nga pala namin yung pinaka-laptop namin para makapanood kami. Yon. And, kung iisipin mo, malinis naman no? And, available tag 2 pillows kami. So, walang problema. And then, pagbaba mo, pool agad. And then, CR. Yung CR nila is medyo malaki naman. So, yun lang muna mga kalakotseras.
ika-third day and last day. Actually, mag-check out na kami ng 11. Actually, 12 pa ang check out. 12 pa ang check out, pero mag-early check out na kami para wala kami masyadong kasabay. Kasi after nito, meron pa kaming dadaanan. Di ko lang sure kung ma-add ko pa dito sa video ko. Ang nakakatawa pa dito mga kalakwatseras, kasi yung video ko na kumain kami kay Kuya Oliver's and kumain din kami ng halo-halo kay Ben's halo-halo ice cream. Napuno kasi yung ano ko yung pinaka SD card ko sa DJI ko. Nagpa-delete ako kay Nanab na dilihat yung files. Buti na lang, meron pa natira kahit papaano yung mga nandito. Kaya yung ibang mga video, as in cut na, kung mapapasis namin. And then, papakita ko na rin dito, siguro dito ko na lang ilalagay, yung mga breakfast na kinain namin dito sa The Henry's Beach Resort. Actually, ano pa lang, breakfast pa lang, sulit na sulit ka na. Kasi jump pack talaga. Kasi jump pack ang dami talagang siniserve. Plated siya. Pero may menu siya at mamimili kayo kung ano yung mga gusto ninyong mga food na maisasama doon sa breakfast na plated na yon. Actually, ang dami niya talaga. As in, hanggang lunch pwede. Kasi meron na siyang pandesal. May kasama pa siyang rice. Parang ganun. And then, meron din sila mga kiddie breakfast meal din. As in, ang dami-dami. And so yun, sa 3 days ay stay namin, 2 nights and 3 days, masasabi namin, sulit na sulit. And actually, plan namin bumalik dito, siguro mga hindi ngayong summer, pero this year. So, nagtatanong kami na kung pwede kami mag-direct booking na sa kanila, magpa-pencil book. So, itatry na namin sa kanila kasi okay naman ang stay. Actually, dito, chill lang talaga, wifi. So, wala dito. Advice ko na lang din kung gusto niyo mga drinks na mga malalamig, siguro magdala na lang kayo ng cooler, ilagay niyo na sa sakyan niyo, ilagay niyo ng ice drink, kung ano mga soft drinks, juices na gusto niyo. Kasi actually dito sa room kasi, bawal talaga magpasok ng food. Actually yung galing sa labas, bibili kayo sa labas and kainin dito, hindi siya pwede. Dahil merong available na breakfast dito, na ang tawag is Apartment 1B. Actually, alam namin ang nito, ang branch natin, hindi ko lang sure kung Makati o BGC yung branch natin sa Manila, ng Apartment 1B. And yung food nila, masarap, wala namang hindi masarap sa kanila. And yung price nila, parang sakto lang para dun sa may siniserve nila ang food para sa inyo. Yun, wala kang problema doon. So, dito sa room, katulad ng sinabi ko, dito sa video ko na walang TV, walang ref, yun ang paghandaan ninyo. Pero, ang puto niya talaga dito is chill vibes lang. And yung pinaka-beach nila na maganda ang sand, yun yung pinaka-maganda. Though yung pool nila hindi ganong kalakihan, pero okay na rin naman. So, open sila hanggang 10 p.m. yung pool. Then, yung beach is hanggang 6 p.m. lang. And yun, pwede naman kayo tumambay sa beach kahit gabi na doon sa may side. Kasi meron naman silang parang mga cabana na mga ginawa doon. Anyway, yun lang. And then, try natin, mga kalakotseras, yung next time dito na pupuntahan. Actually, hindi ako pupunta. May dadaanan kami na isi-share din namin sa inyo. Actually, dito, after dito, Batangas na iya to, pupunta kami ng Binyan, Laguna dahil pupuntahan natin si Chef RV kasi nagpa-reserve na kami nung bibingka nila kasi di ba nabalitaan namin. Syempre, tayo ng vlog ni Chef RV na mabilis maubos ang bibingka nila. So, nag-advance, or nagpa-reserve na kami ng bibingka. And then, yung iba namin bibili, siguro din na lang namin bibilhin. At least, kahapon pa namin siya pina-reserve. And then, kailangan mo lang mag-settle through GCash, no? GCash or bank transfer. Parang gano'n. Meron din silang Viber ata. So, try kong ipakita sa inyo kung mag-videohan ko yung pinaka-story ni Chef RV kasi diretso kami. Siguro, 1.5 or 2 hours away dito sa may Laia, didiretso na kami doon. Kaya hindi na kami magpapaabot dito ng 12 noon na check out. Actually, ready na kami. Nakaligo na rin kami na. So, yun mga kalakotseras, bigay ako ng update. Talagang pasensya. Pakita ko na lang sa inyo dito sa video ko kung saan ako pwedeng isingit yung nabili namin mga halo-halo doon kay Ben's halo-halo ice cream. So, yun yung rate ko, nawala na rin. Pero i-rate ko na din si Ben's ice cream. Dahil iput ko na lang dito yung mga halo-halo na in-order namin that time. So, yun, akin, masasabi ko kay Ben's halo-halo is, actually marami siyang mga branches. Ipapakita ko rin dito sa video ko. Siguro dito na lang din na siguro hindi lang siya ganun ka-creamy yung halo-halo ni Ben's.
Pero, parang more on tamis, parang ganun, sugar, para ma-sugar sila. Though, yung laman naman nila, kunyari, for example, yung in-order ninyo is makapuno, halo-halo. Super overloaded naman ng makapuno. Kasi ako in-order ko kasi is classic halo-halo. Ayun, marami naman siyang mga sahog. So yun, kung i-rate ko siya, 7/10, dahil mas gusto ko kasi yung creamy halo-halo. Kung i-compare ko siya sa mga ibang halo-halo ng mga nakainan natin, siguro ang una sa akin is si Bebang's halo-halo. Then, pangalawa sa akin is si Bebang's halo-halo. Razon, no? Razon kahit onti lang ang, kasi ang razon kasi tatlo lang naman ang sangkap nun, di ba? Pero yung ice na kasi is medyo may pagka-creamy na. Benz, first is Bebang, pangatlo is Razon, pangatlo is halo-halo story, no? Ang halo-halo story, ganun din. Masarap yung pinaka-ice niya. Kasi parang ginagawa na no? Parang ilang days na. Parang nakahalo na yung parang mga cream nila. Pang-apat sa akin si Benz. Kasi puro tamis siya Puro tamis. Then yung panghuli ko, ano ba bang halo-halo? Na nakainan natin na actually si Mang Inasal nga mauna pa rin kay Benz halo-halo para sa akin. Pero pwede niyong i-try. Kasi dito from the Henry's Hotel na beach resort na to, parang 15 minutes away, no? 15 minutes away. Pero pag galing ka, pabalik from Kuya, ano pangalan mo, yan? Oliver. Kuya Oliver's Gotohan, 5 minutes away lang. Kasi pabalik ang ginawa namin para nag-Kuya Oliver muna kami, nagutuhan, then Benz para sa resort, then nag-check-in na kami kasi yung sister ko and cousin ko is mas nauna sa amin ng 1 day. So kahapon nag-check-out na sila. Kami ngayon pala mag-check-out kasi nauna sila ng 1 day sa amin. Pero pare-pares kaming 3 days na book dito sa The Henry's Hotel. So yung mga Clockcheras, dito naman sa The Henry's Hotel is marirate ko siya ng, kasi pag 10, gustong-gusto mo na 9, parang gustong-gusto mo na rin naman siya, di ba? Since ang kulang lang sa akin, pero kasi ang gawa kasi dito, ang style nila dito sa beach resort na to, chill-chill ka lang. So, walang TV para meron kang time na nakatambay ka sa labas, nakikipagkwentuhan siguro sa mga kasama mo, friends mo, family mo, parang ganon. Ganun ang ginagawa. Kasi napansin namin lahat naman kasi lahat bumababa Nandun sila nakatambay lang, natutulog sila sa kabana, sa harapan ng beach, parang ganun style. Since kami kasi, para sa akin kasi, laging ang una namin tinitingnan is meron bang TV, di ba? Kasama na nila Netflix at YouTube. Pero okay na din sa amin kasi meron naman kaming laptop na dala, may iPads din naman kami dala. So, hindi kami talaga mabobore, no? Hindi tayo mabobore dito So, yun. And, isa pa, walang ref. Kaya ang rate ko sa kanya is 8. Kasi babalik pa kami Ibig sabihin na gusto namin kasi ang food nila, para sa akin, 9.5/10. As in, walang kabigin. Walang kabigin yung nila, dessert. Yung food nila, kasi busog ka talaga And then kapag umorder ka, kasi full, magugulat ka, parang yung serving nila, parang pang isang tao. Pero para sa amin, parang 2 to 3 na no? Kahit yung sandwich nila, pinakita ko din naman dito, ipapakita ko sa video namin. Yung kahapon, ang in-order namin is kiddie meal na sandwich na ham and cheese. 2 na siya with price na papakita ko dito. And then yung pasta, no? Bolognese pasta. For 2 persons, actually sobra pa sa amin ninanap. Then yung juice nila, yung mga shakes nila, meron din sila available ng mga shakes dito. Coffee, ang coffee nila is refillable. Yun ang maganda kahit breakfast. And then kahit yung mag-order ka lang ng coffee, refillable sila. Then tea, meron din sila. Actually sa room, merong available din na free bottled water for 2. Kasi ito kasing room nila for 2 persons 2. And then may coffee din sila dyan. Meron din silang pang-initan ng tubig. So, pwede kayo magdala siguro ng mga coffee ninyo. Then, para pwede kayo mag-init ng kape anytime. Kasi dito kasi sa The Henry's Beach Resort is pwede kang mag-order hanggang 7:30 dun sa may apartment 1B restaurant nila sa baba. Hanggang 7:30 lang. Pero, pwede ka mag-stay dun sa taas or sa baba kasi meron mas lang pwede pag-stay para kumain. Or pwede mo rin siguro pa-deliver sa room. Pero kasi hindi namin na-try sa room kasi nga
meron sila kasing na policy na parang hindi ka pwedeng kumain ng heavy meal sa loob, no? Hindi ko alam kung bakit. Siguro baka iniingatan din nila yung pinaka-room, parang gano'n. Anyway, yun, mag-aisa lang kami. Actually, isa yung gamit namin. Yung iba na lang natitira, then punta na tayo sa Binyan, Laguna. So, yung mga kalakotseras, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Sana hindi pa mag-edit yung yung vlog ko. Try kong i-vlog yung doon kila Chef RD kung hindi ganon kadami ang tao. Kalakotseras, yun, dumaan muna kami sa Lipa Grill dahil bumili kami ng lomi. Yung lomi pala nila per order is 165 pesos. So, dalawang order ang binili namin. And then, kung gusto nyo bumili ng mga pasalubong, napakaraming pasalubong doon sa Lipa Grill. Actually, abot kaya naman din, no? Hindi naman ganun kamahalan. And then, meron din sa mga binibenta mga juices na concentrated like mangosteen, turmeric, ano pa ba yung isa? Tatlo yun tatlong juice yun na kailangan mo lang ng lagyan ng onting water. Pwede mong inumin siya ng hot or cold. And bumili rin pala rin kami ng Barako na coffee. Doon, pinag-grind na rin namin kasi pwede, free na rin naman yung pagpag-grind. And super daming pasalubong kung gusto nyo at wala na kayo makita mabilhan na pasalubong dito sa Batangas area. Daan lang kayo ng Lipa Grill. And kung nagugutom na kayo, lunch, naabutan kayo ng lunch, pwede na rin kayo kumain kasi meron din silang mga
may restaurant din sa loob at napakalaki, and 'di ba mainit din dito sa Batangas, doon at least doon medyo malamig. Laki ng parking nila, ito hanggang dito, ha? Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa M. Manabat. Pagkatapos kumanan... Kakagaling lang namin kila Chef RB. Actually, cafe, no? Cafe nakalagay doon sa pinaka-store niya. Walang dine-in siya. So, mas better kung pupunta kayo doon. Kailangan talaga magpa-reserve na kayo. Grabe, kung makikita niyo sa video namin, napakahaba ng pila. Yung parking nila, free. Merong parking sa harapan niya mismo, sa side lang. Kasi hindi talaga no, pinaka-area. Maliit lang yung area niya. Then, sa tapat ng store niya, merong parking na free. Pero kailangan meron kang driver na may iwanan kasi may lalabas sa likod unless nasa bungad ka. So kami, nag-antay muna kami ng aalis bago kami bumaba kasi kaming dalawa ay bababa. Then, dalawa naman yung line. So, mas mabilis kung nagpa-reserve ka kasi automatic, pupunta ka agad doon sa may pagkiklaim na mismo ng mga binili mo. Then, yung iba, isa-isa kayo, parang sa loob, parang pinapapasok, 2 o 3 lang ba? Tama ba? Hindi lang ako sure, pero parang ilan lang yung pinapapasok para siguro mas makapili. Kaya nakapila sila ng mahaba doon sa labas. And, sabi nga di ba ni Chef RB, kailangan mas maganda na rin magpa-reserve kasi minsan yung iba, bumibili na ng maramihan, ng bultuhan. And, nadaanan din pala namin, Binyan puto. So, bumili rin kami ng puto ng Binyan kasi sabi nga ni Nanab, masarap daw ang puto dito sa Binyan. So, right now ay pauwi na tayo ng Manila. From Batangas, dinayo pa natin tong Binyan para kay Chef RB. Baka naman Chef RB. So, yun, hanggang dito na lang mga kalokatseras. Baka dito ko na i-end yung vlog ko. Please don't forget to like, share, subscribe pa rin sa YouTube channel ko, Jala Cocheras. Bye! Nanab! Pagkaraan ng 5... Bye! Mga kalakotseras! So, nandito na kami. Nakauwi na kami ng bahay. Actually, nakapagpahinga na kami. Nakaligo na kami. So, ngayon ay gabi na. Simula nung nakarating kami kanina ni Nanab. So, ngayon, isi-share ko lang sa inyo yung mga napamili namin kanina kay Chef RV sa may bilihan sa Binyan na mga pwedeng pagbila ng mga pasalubong and also sa Lipa. So, pakita ko lang din sa inyo, i-share ko na rin sa inyo yung pwedeng mabili na pwede nyo maiuwi at pwede nyo maipasalubong kung sakali naman, di ba, na meron kayong mga papasalubungan. So, naisip ko lang na i-share sa inyo. Una, pakita ko sa inyo yung nabili namin sa Lipa Grill. So, yung napakita ko kanina sa Lipa Grill, may restaurant siya, then marami siyang pwedeng mabili, di ba? So, yung bumili kami ng puto mix, ayan siya. Kaya nagbumoys yan, nilagay ko na sa ref. So, meron siyang puto paw and meron siyang pizza, ang tawag ito, pizza pie paw.
Pizza po to. Pizza puto, parang ganun. Pizza puto ang tawag niya. So, hindi ka pag-decide din na kung ano yung bibili. Dahil gusto daw niya ng puto pa. Ako gusto kayo may pizza. So, yung mix na lang yung binili namin doon sa mismong Lipa Grill. Parang yun. Ang price lang nito is 100 plus lang to, no? Na, parang 140, 170. Parang nag-range siya ng ganun. 200 ba to? So, yun. Mga 200 yung price nito. Then, bumili rin kami ng... Ano ba yung binili pa natin sa Lipa Grill? Turmeric. Yan, bumili rin kami ng turmeric, pero napa-grab ko na sa father ko. Pero siyang juice, so good daw siya para sa mga may gout, may uric, so matataas sa mga uric, inumin lang daw yan, haluan lang ng onting tubig. So, yun, pinadala ko na kanina sa Grab. At saka yung mga ibang pinamili namin, na halos same lang dito, pinadala na rin namin sa kanila. And also, sa Lipa Grill din namin nabili, Shing Aling, since yung brother ko kasi gusto niya Shing Aling. So, ang way namin, hindi kasi ang daan is yung patagaytay. So, namimili kasi kami sa the originals ng mga Shing Aling, mga buko pie. So, wala. So, nakakita ako doon sa Lipa Grill. Ito, Shing Aling. So, sino mga nakakita, masarap kasi ito pag nanonood ka ng TV, nakapagkwentuhan lang. So, ito parang 100, ayun, 145 yung price na, napakalaki na niya. And also, bumili rin kami ng kape barako. Actually, buo siya, pero pinag-grind na namin siya. Parang 700 plus yung price niya. Half kilo lang yung binili namin ni Nanab. Kasi, pwede naman kami bumalik ulit, diba? Para bumili ulit. Kung magustuhan niya. Kasi medyo matapang kasi, diba, yung kape barako. And also, dumaan din kami sa isang bilihan sa Binyan. From Batangas. Dumiretso kami ng Binyan dahil nagpa-reserve kami kay Chef RB ng mga tinda niya para matikman namin, diba? Kasi pag nanonood ka kasi ng vlog niya, so para diba naengganyo ka na masarap ba, diba? So since ang biyahe from Batangas, 1.5 hour lang ang pagitan, tapos diretso na rin naman ng Manila, diba? Wala naman kami minamadaling time. So, dumaan kami kila Chef RB. Bumili kami na natikman ko na to. Kasi after na mag-dinner, kumain din ako nito. Netong homemade crispy okoy. This one. Yan, makikita niyo naman sa website niya kung magkano to. Ayan, masarap siya. Sobrang lutong niya. Lalo na kapag may suka. As in, malalaman talagang lasang-lasang homemade siya na parang kakagawa lang niya. Actually, ito yung nilalagyan niya. Parang may tissue pa. Ayan, no? Then, may expiry date naman pala. July 22, 2020. Kasi matagal pa dahil May pa lang. Wala pa nga May eh. Then, next, bumili rin kami kay Chef RB ng pianono. Yan, parang 400 plus to. Ito ang itsura ng pianono ni Chef RB. Ayan. Kung makikita niyo naman sa video, diba? Eh, nasabi ko na rin kanina na pag pumasok sa mismong store niya, hindi pala 2 to 3 persons lang. Halos lahat, pwede ka nang pumasok sa loob, pero order ka pa lang sa loob. Pag order mo, bibigyan ka ng receipt. Yung receipt, ipipila mo pa yun, no? Bibigay mo pa doon, tatawagin kayo isa-isa para ma-receive mo yung mga items na binili mo or yung mga orders ng mga binili mo. Kaya, advice ko na lang, pa-reserve kayo para hindi kayo pumila ng mahaba kasi napakahaba ng pila talaga. So kami, parang pagbaba namin, diretso na kami dun sa pag-pick up na lang ng items. Then next, umorder kami, classic na bibingka galapong. Ayan, ganyan siya kalaki. Wow! Natikman na rin namin ni Nanab. Kasi diba, usually, ang bibingka, pag pinutol mo, pero siyang may bilog-bilog. Yung tinapay, alam niyo yung mga tinapay na talagang tinapay, ito parang hindi, no? Iba yung itsura niya. Galapong. Parang, nga, since galapong nga siya, parang ang gawa niya talaga is parang, ito, may kinat ako dito para makita nyo. Ganito ang itsura nyo. Ayan, no? Parang siyang egg pie. Alam mo yung, niya, texture niya, parang egg pie. Parang ganun. Tapos, ayan, may cheese na malaki sa taas, and then merong salted egg. So, yan yung binili namin kay Chef RB. Then, dahil sa Binyan, diba, usong-uso ang puto. Meron kami na daanan na pwedeng mabilhan ng mga pasalubong. Bumili kami ng kutsinta kasi gusto ko kumakain ng kutsinta. Doon yung sa aling nenes na kutsinta sa Binyan. And then bumili rin kami ng puto Binyan with salted egg. Isang box. Ayan. Wow! Ganyan na itsura niya. Ayan. Nilagay ko na siya sa ref. Hindi pa namin nakakain ni Nanab. So,
napakarami namin binili na mga pagkain. Yung iba, halos same neto, ganito rin yung pinasalubong namin, ng mga pinag-grab na namin kanina. So, para hindi siya masira, makonsume na rin nila agad, di ba? Para yung count nung araw, oras, 'di ba? Hindi nasasayang na naka-stack lang sa amin. At least pagdating namin kanina, nagpa-book na agad kami ng mga Grab para pumunta na sa mga sari-sariling pag-uuwi ng mga pasalubong namin. So, yon lang mga kalakwatsera. Sino yung mga pinagbibili namin? And also pala kay may binili ako kay Kuya Oliver's Gotohan. Ito naman yung Yema. Ito naman, Yema na mani. Kasi meron siyang yema na langka. Akin, plain na yema lang. 100 pesos lang to. Isang tab, 15 pieces na yung laman. Wala na. Yun lang naman yung mga pinamili natin, sa, Batangas and Laguna. So yan, kanina in-end ko na yung video ko. So ngayon hinabol ko lang para makita ko at ma-share nyo rin. Lalo na kung gusto nyo punta kay Chef RB, diba? So meron silang contact number naman kung gusto niyo panoodin yung vlog nila para makita niyo, or website. Meron silang website, diba na? May website din sila para makita niyo yung mismong price list nila, and pwede na kayong umorder ng mas maaga. For example, ipipick up niyo ng kinabukasan, susunod na araw. Mag-order na kayo, then babayaran niyo lang through GCash or bank transfer para at least pagdating niyo doon, kasi pila-pila. Basta kailangan lang merong driver na may iwanan sa sasakyan ninyo, then baba ka na lang, then kunin mo, pick upin mo na lang yung lahat ng order nyo para hindi ka napipila ng matagal doon. And wala palang dine-in kay Chef RV. So yun, free naman yung parking nila, parang yung side nila, yung gate na nakaharap nilang bahay sa harap, hindi ko alam kung sa kanila rin ba yung kanina yun, kasi pinapaparkan din para kay Chef RV nakalagay eh. Then sa side ng sa pinakatapat, merong maluwag na space na parking area na free lang. So, abutan mo na lang si Kuya kung gaano ka-generous, kung magkano ibibigay mo kay Kuya dun, kay Kuya Guard, na nag-a-assist sa inyo para mag-park kayo. So, yun lang. Yun lang. Para sino yun? Si ano yun Sino yun? Sino yun lang? Sino yung vlogger yun? Si Hi Guys, si Ivan de Guzman. So mga kalakwatsera, so mga kalakwatsera, yun lang ang masishare ko sa inyo para kung sakali na gusto ninyong bumili, mapodpad kayong Batangas, mag-side trip na rin kayo ng Binyan para mapunta niyo si Chef RV, diba? So yun lang mga kalakwatsera, masasabi ko masarap naman yung gawa ni Chef RV. Nagustuhan ko yung bibingka niya. Actually, marami siyang klaseng bibingka. Merong bibingka galapong with yema, bibingka galapong with almond ba yun? O chocolate? Something, no? So, ang dami niyang mga binibenta pa doon. Pero hindi, kasi nung time na yon, ang gusto ko talaga is yung ensaymada. Pa-reserve pa lang to Hindi daw available yung mga breads sila katulad yung mga ubi pandesal. Ubi pandesal yun, hindi ubi bread yun, di ba? Hindi rin available. So, available lang sa kanila is yung bibingka, tsaka yung pianono. Kaya ang nangyari, pianono, bibingka ang nabili namin sa kanila, and yung okay nila. So anyway, hanggang dito na lang. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na po sa YouTube channel ko, Kalakwatsera. Bye! Ito talaga, na to. Last na to, wala na ako isusunod dito sa vlog ko. Bye! Na babayaran, merong ecological fee na tinatawag na 50 pesos per person.